Nagsimula ang kwentong ito sa isang bahay, isang mag-ama ang lumabas ng bahay, sila ay nakabike. Ito ay si Nolan at Ella. Habang nagbibisikleta si Nolan at si Ella ay may isang sasakyan ang humaharurot, muntik na masagi ng sasakyan si Nolan, nawalan ito ng balanse at nahulog sa isang mababaw na bangin. Nakita ito ni Ella at bumaba si Ella sa bisikleta at pinuntahan na si Nolan, nag-aalala ito at umiiyak. Bumaba naman ng sasakyan ang isang lalaki, nilapitan nito si Nolan. Galit naman si Ella at pinaghahampas ang lalaki. Inawat ito ni Nolan, nakipag-usap si Nolan sa lalaki. Umalis na si Nola at si Ella. Masama ang tingin ni Ella sa lalaki. Nagbike sila pa uwi, isang lalaki ang nag-aayos ng kanyang silti. Nakita nito si Nolan at si Ella. Nakauwi na si Nolan at si Ella. Narinig ni Ella na may kausap as Nolan sa telepono, tila ba ay may pupuntahan si Nolan, kaya ang ginawa ni Ella ay binuksan niya ang lagayan ng mga kutsilyo at sinugatan ni Ella ang sarili niya. Hiniwa ni Ella ang daliri niya at nagdugo ito. Sumigaw si Ella at nagpanik si Nolan, ginamot naman ito ng kasambahay nila. Pumasok na si Nolan sa trabaho niya. Nakaupo sa couch si Ella at naghahanap ito ng pagkakaabalahan nila ni Nolan. Nakahanap na si Ella at pinakita ito kay Nolan. Nagustuhan naman ito ni Nolan at sinabing mag-book sila papunta doon. Kinausap naman ni Ella ang kaibigan niya at sinabi na aalis sila sa weekend. Nainggit ang kaibigan ni Ella. Sinulatan na ni Ella ang kalendaryo niya at minarkahan ito. Nasa trabaho si Nolan at may artista itong ipapasok sa commercial niya. Kilala ito ng anak niyang si Ella at paborito din ni Ella ang mga palabas ng artistang ito. Nanonood si Ella sa kama niya ng mga paborito niyang palabas. Biglang tumawag si Nolan para sabihin ang balita. Kinausap ni Nolan si Ella at sinabing si Relly Juliet ang isasama niya sa commercial. Sinabi na ni Ella na kung pwede siya sumama at pinayagan naman ito ni Nolan. Pinuntahan ni Ella ang kaibigan niya para sabihin na makikita niya si Juliet Relly. Nasabik ang kaibigan ni Ella at tinanong kung pwede bang sumama ito. Sinabi ni Ella na hindi pwede dahil si Ella lamang ang isasama ni Nolan. Pumunta na sila sa studio kung saan mag-shoot si Juliet Relly. Nilapitan ito ni Ella at nagpakilala siya. Gusto ni Ella na magpa-picture kay Juliet Relly pero sinabi ni Juliet Relly na may kailangan pa itong gawin kaya sinabi nito na mamaya niya lamang pagkatapos ng shoot. Nalungkot si Ella at sumimangot ito. Naghintay si Ella at nanood ng shoot ni Juliet Relly. Natapos na ang shoot at nilapitan ulit ni Ella si Juliet Relly. Inuwi na muna ni Nolan si Ella pero sinabi ni Ella na dadaanan na muna niya ang kaibigan niya, kaya binaba siya ni Nolan doon. Nakita ni Ella ang kaibigan niya at sinabi ng kaibigan ni Ella kung nakapagpa-picture ba ito kay Juliet Relly. Sinabi ni Ella na hindi pero nakita niya ito, hindi naman naniniwala ang kaibigan ni Ella at umalis. Nagalit si Ella at pumunta ito sa garden ng matandang lalaki at sinira ang mga tanim nitong bulaklak. Inapakan ito ni Ella at pinagsisipa. Umuwi na si Ella sa bahay nila. Pumunta si Ella sa kwarto niya at tinignan ang litrato ni Juliet Relly. Bumaba naman si Ella at pumunta sa sala at kinausap naman ito ni Nolan dahil malilate nang uwi si Nolan dahil sa trabaho niya. Sinabi ni Nolan na sasamahan na lamang si Ella ng kasambahay nila pero ayaw naman ito ni Ella. Malaki na daw siya para bantayan ng kasambahay. Umalis na si Nolan. Nakipagkita si Nolan kay Cecily, kasamahan ito ni Nolan sa trabaho. Nag-dinner sila sa isang restaurant. Sinabi naman ni Ella na mabait ito. Kinaumagahan ay pumunta ulit ang matandang lalaki sa bahay ni Nolan. Kumatok ito at pinagbibintangan ito na si Ella ang sumira sa mga halaman at bulaklak niya. Sinabi ng matandang lalaki na sa susunod ay tatawag na ito ng pulis. Bumaba si Ella at tinanong kung sino ang tao sa pinto. Sinabi ni Nolan na iyon ay si Ama Foster. Sinabi kasi ni Ama Foster na si Ella ang sumira sa mga halaman at bulalak nito. Pinakita pa ni Ama Foster ang video ni Ella na naglalakad papunta sa bakuran nito. Hindi naman naniniwala si Nolan dito. Tumawag naman katrabaho ni Nolan at sinabing nakakuha na ng bahay ang nanay ni Gabriel sa New York kaya kailangan ni Nolan na magstay sa trabaho. Sinabi ni Nolan kay Ella na hindi matutuloy ang camp nila ngayong weekend. Nagalit si Ella at sumigaw ito. Sinabi naman ni Nolan ang pwede namang sa Christmas na lamang sila mag-vacation. Lalong nagalit si Ella kaya naputol niya ang lapis niya.
Kaya pumunta si Ella sa kabilang kwarto para maghanap ng gagawin. Nakita ito ni Gabriel at tinanong niya kung anong ginagawa niya dito. Sinabi ni Ella na naghahanap siya ng lapis. Binigyan naman ito ni Gabriel ng lapis. Tumawag ang nanay ni Gabriel at pagkatapos ay nagpasalamat si Ella dito. Umalis na si Gabriel at kinuha ni Ella ang bag ni Gabriel at kinuha sa wallet nito ang aid at kunuhaan ito ng litrato. Umuwi na sila pero nagpaiwan si Ella. Pinuntahan ni Ella ang address kung saan naroroon ang nanay ni Gabriel. Nakabike si Ella at pinuntahan ito. Sinilip ni Ella mula sa salamin ng pinto ang nanay ni Gabriel at nakita niya itong kumakain. Umalis na si Ella at umuwi. Pumunta ito sa kwarto niya para manood ng paborito nitong palabas. Pinanood ni Ella ang pagpatay sa nanay ng bida sa paborito nitong palabas. Bumaba na si Ella para kumain. Naimbitahan kasi ni Nolan si Cecily na mag-dinner sa bahay nila. Kinaumagahan ay pumunta si Ella sa isang tindahan, nakabisikleta ito at nakarating na ito sa tindahan at pumasok si Ella. Kumuha ito ng tinda at hindi nagbayad. Nakita ito ni Emma Foster. Tumakbo palabas si Ella at sinundan naman ito ni Emma Foster. Huminto si Ella at sinabi nito na sisigaw siya kapag hindi siya tinigilan ni Emma Foster. Sinabi ni Emma Foster na ipakita ang kamay ni Ella. Inawakan ni Ella ng patago ang kanyang kinuha sa store at pinakita ang mga kamay niya kay Emma Foster. Nakita ni Emma Foster ito. Umalis na si Ella at sumakay ng bike niya pauwi. Nasa bahay na si Ella at naisipan nitong bumalik sa bahay ni Emma Foster. Nakita ito ni Ella na may inaayos sa bubong at nakatungtong si Emma Foster sa hagdan. Dinalaw ni Ella ang hagdan at natumba si Emma Foster. Dumugo ang ulo nito. Tumakbo si Ella papunta sa bahay nila at takot na tako. Isang lalaki na si Peter ang pumunta sa bahay ni Emma Foster. Si Peter ay kaibigan ni Emma Foster. Nakita ni Peter na nakahandusay na si Emma Foster sa sahig kaya tumawag na ito ng ambulansya at mga pulis. Pumunta naman si Ella sa bahay ni Gabriel. Pumasok si Ella sa loob at may kinuha sa refrigerator. May nilagay na kung bagay sa isang lagayan. Lumabas na si Ella at tinignan kung kakainin ba ito ng nanay ni Gabriel. Kinain nga niya ito. Nakauwi na si Ella sa bahay nila, may mga ambulansya at pulis sa bahay ni Emma Foster. Nakibalita naman ang isang babae. Ito ay ang katulong nila Nolan. Kinausap nito si Peter at nagtanong kung anong nangyari. Sinabi naman ni Peter na natagpuan niya si Emma Foster sa bakuran nito na nakahandusay at hindi na humihinga. Pinuntahan naman ni Kingsley si Ella, kinamusta ito, at sinabi na hindi normal ang mga kilos nito. Nagalit si Ella at sumigaw. Nakita ito ng kasambahay ni Ella. Umalis na si Kingsley at kinausap ito ng kasambahay ni Ella. Pagkatapos ay umalis na din si Kingsley. Kinausap naman ng kasambahay si Nolan at sinabi ang mga napapansin niyang kilos ni Ella. Kinausap ni Nolan si Ella. May tumawag sa telepono ni Nolan. Ito ay si Gabriel. Sinabi ni Gabriel na na-food poison ang nanay niya. Narinig ito ni Ella at natuwa. Sinabi ni Gabriel na pwede na si Nolan na magbakasyon. Natuwa si Ella kaya nag-book na agad sila para mag-camping. Balak niya itong takpan ng unan sa ulo para hindi makahinga pero naliligo pa ang lalaki kaya bigo si Ella. Nahuli ito ng lalaki na may dalang unan. Sinabi ni Ella na kailangan niya lamang ng ekstrang unan para makatulog siya. Bumalik na si Ella sa kwarto niya at nakasimangot at galit na galit. Kinabukasan ay nilibot nila ang camp at nakita nila ang isang lalaki na nagzizipline. Nag-i-enjoy ito at gusto din nilang subukan yun. Nagpunta sila sa biking area. Isang lalaki ang nagpapaliwanag ng mga rules na dapat sundin at mga bawal na gawin sa loob ng camp. Nakikinig naman si Ella at Nolan at ang mga kasamahan nito. Narinig ni Ella na may iba't ibang zone na biking area, at bawat zone ay may kahirapan. Narinig ni Ella na ang zone 5 ang pinakamahirap na trail sa bike. Natapos na ang lalaki na magbigay ng mga bawal at dapat gawin sa camp. Sinabi ni Ella na alis siya para tignan ang mga trail. Pumunta si Ella sa zone 5 at nakita niya ang mga daan dito. Bumalik si Ella sa lalaking nagbibigay ng instructions. Sinulat ni Ella ang pangalan niya at ng lalaki sa zone 5. Pagkatapos ay tinignan ang mga bisikleta at kumuha si Ella ng tools. Nakita ito nang nag-aayos ng bike. Nagdahilan lang si Ella na may kukunin na gamit. Bumalik si Ella at pinutol ang wire ng isang bike. Natuwa si Ella sa ginawa niya.
Hinahanap na ni Cecily si Ella. Nagtanong ito sa lalaki at sinabi na baka nagpunta ito sa playground. Nagkita na si Cecily at si Ella. Nagsimula na ang program, nauna ang lalaki at gamit nito ang bike na walang preno. Kagaya lamang ng paghihiganti. Naintindihan na ni Cecily ang nangyayari. Tumawag naman si Ella kay Kingsley at sinabi nito na nag-enjoy sila sa camp. Sinabi naman ni Kingsley na kinausap siya ni Cecily at sinabi ni Kingsley ang mga ginawa ni Ella. Nagalit si Ella at nagpanik ito. Pumunta naman si Cecily sa bahay ni Nolan at nakipag-usap si Cecily tungkol kay Ella. Nakita ito ni Ella at sa sobrang selos ni Ella ay kinuha niya ang kutsilyo at inatake si Cecily. Inilag ni Nolan si Cecily kaya si Nolan ang nasaksak ni Ella. Nadaplisan si Nolan ng kutsilyo sa braso. Nagulat at natakot si Ella. Pinapasok naman ni Nolan si Cecily sa loob ng bahay. Tumawag si Cecily ng ambulansya at ng mga pulis. Lalong nagalit si Ella. Pinakita ni Ella ang phone niya at sinabi na kagagawan iyon ni Juliet Reilly. Walang katotohanan ang sinasabi ni Ella. Nagalit si Ella at tinapon ang phone niya. Nabasag ito. Sa bandang huli ay napunta si Ella sa isang mental hospital at doon siya ay nagpapagamot. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.